This is a 50-year-old plane. At ito naman ako. Susubukang paliparin ito ng walang karanasan. Sa video na ito, ilan sa aming bucket list items ang mamarkahan. Mag-camp sa norte, magpaputok ng shotgun, at ang pagiging piloto ay aming susubukan. Subukan natin magpalipad ng aeroplano. Mapalipad ko kaya? Samahan nyo kami sa road trip, camping, and adventure. Oh my wow! Hindi na tayo tricycle ngayon. At alamin kung saan at paano ang walang karanasan sa pagpipiloto Tutorial naman kanina. ay pwedeng sumubok magpalipad ng aeroplano. Let's go fly! Nasa Cubao area na kami ngayon. Malapit na kami dun sa pupuntahan naming shooting range. Ball with a chain. Dito na kami sa labas. Walk-in lang kami. Hindi ko alam kung pwedeng walk-in, kung pwede nang... Actually, pwede. Okay, tara. Pasok tayo sa... Alam nyo ba na ang unang target shooting ay nangyari 3,000 taon na nakakaraan sa Ehipto at ang gamit lang noon ay bow and arrow. Unang beses ko nga hawak ng baril kaya ganun na lang ang pagkasabi ko. Dito ay ikaw maglalagay ng bala at kakasa at magpapaputok. At ngayon, time to bring out the big gun. At ngayon si Rox naman. Sa kanya talaga itong item na to sa listahan. At ngayon shotgun na. Halatang halata kay Rox ang kaba. Sabog! Ito yung akin, sinerte ako dun sa 5, walang lumabas dito sa itim. Tapos ito naman, sa shotgun, pumasok pa rin siya sa bilog. Ako? Uy, grabe, nakaisa naman ako sa pistol. Malapit lang yung isa. What to expect? Saglit lang siya. Pero ang bilis nung basta ang bilis. Ang bilis ng pera. What it feel like to see the truth and still ignore it. Matapos ang unang item sa listahan, pumunta na kami sa lugar kung saan kami una nag-date. Dito mo yung spot niya. Spot ko pala pag hinihintay ko siya kasi lagi siyang late. Ilang years ago? 19 years! Guys, sa first date, bumuli ako ng ice cream, tumambay sa gutter na una namin tinambayan. It was a perfect date night hanggang may bumulabog sa katahimikan. Don Arpenio de la Cruz, Boy Eram! Ako yung inaway ni Boy Eram! Dahil inahan mo ko, i-block mo ko ha! Bagong Pilipinas! Mga pinagsasabong, mga player! Lakas ang tama ni Kuya kanina. I was out in California. How you want it? Canadella, Arizona. Nasa EDSA na kami. Ihahatid na ako ni Benjo sa terminal sa Cubao. Tapos, ayun na, mag-goodbye na kami sa isa't isa! Kaya ang tayo magkikita, Ben! Medyo mabigat yung paghihiwalay namin dito dahil ito yung time na lumalala yung karamdaman ni Rox. Kaya pag uwi ko dito sa probinsya, Grabe yung kalsada rito. ay sinimulan ko kagad ang isa sa pinaka-importanteng item na nakalista, ang magbina ng ginto upang gawing singsing na ako mismo ang huhulma at ibibigay ko kay Rox sa pag-propose ko sa kanya. We are back! May special event kahapon na nangyari. Flex mo nga. Flex nga. So, Gosh! Ayan! papunta kami ng somewhere north. Let's go! Sama namin kayo sa adventure. Tara! Doesn't feel the same. Quick stop lang kanina dun sa Blumentritt. Nagpapalit kami ng 2 gulong. Pagkita ko dun sa isa, talagang pasabog na. So saktong-sakto lang talaga. All good na tayo para sa road trip papuntang Pampanga. So pick up lang kami ng kaunting food dahil pag hindi, Gagalit ako! hanap ng pagkain nito kasama ko. Nandito na kami sa Clark. Naninibago kami kasi sobrang sosyal. Ngayon, wala kaming beauty. Naghahanap kami ng kahit yung gilid-gilid lang na ano. Wala kami makita sa sobrang sosyal. North Walk, Clark. Alam mo yung nasa sosyal tayo pero parang ghost town, parang gano'n. Oo. May hardware ba rito, kuya? Hardware? Oo. Pauwi
sa wine yung butane natin. Walang butane, pero may Alak. magdidilim na, kaya tumuloy na kami sa campsite. Tama ba dito? Yan yung sign nila? Oo, yan. Grabe yung kalsada po. Baba ako? Pero diskumpiyado ako kung tama ba yung dinadaanan namin. Walking dead feels na naman tayo rito. Kaya so malapit na kami. Malapit na rin atakihin si Rox. Eh nakapag-set up na kami ng tent. Maganda yung panahon kanina, wag lang ma-jinx. Kanina may buwan eh. Naghanda na ako ng hapunan. Nakapagbaon din kami ng kima from Mr. Kebab dahil may ref na kami na pinapagana ng Buluete Power Station. Ground kima? beef na Parang shawarma na rin. shawarma. Sobrang useful nitong power station na to kasi nga sobrang lakas niya. Nakasaksak yung ref, kapag charge kami ng camera, ilaw, 6% lang yung kinain niya sa loob ng 9 na oras. Pero bukas kasi sobrang exciting yung pupuntahan namin na lugar, tsaka adventure. So kailangan lahat fully charge yung mga Camera. It's time, the night is deep. Malalim na gabi. In English literally. It's time para mag-mellow down na kami. Chilled na yung aming wine. Wine tayo dyan. Tamis! Sarap. After 18 years, may sing-sing ka na. Hindi na tayo mag-jowa. Morning! Breakfast time. Gagamit kami ng electric stove para masubukan natin kung gaano katindi tong Buluete. Kahapon pa ng tanghali, naka-on na tong ref namin. So magdamag, nag-electric fan kami, nag-charge ng 2 phone, 2 camera, isang Sony, isang GoPro. 77% pa rin siya. Moment of truth. Moment of truth talaga. As we speak, gumagana siya, nagpapakulo siya ng tubig ngayon. Ayan na. Camping? Electric stove? Buluete lang makakagawa niya. Yes! Scripted! Hanggang 2,000 watts ang pwede mong isaksak dito. Kape! Chinarge ko na rin yung power station gamit ang solar. From 0 to 100% ay kaya nitong i-charge yung power station in just 6 hours. Ang gamit naming power station ay Buluete AC200 Max. Meron itong 2,048 watt hours, more than enough para sa daily usage habang nasa outdoors. Time check! 326. 3:26 nasa Clark na kami. Papunta na kami sa isang paliparan kung saan pwede ka magpalipad ng eroplano kahit na walang karanasan. Dito na kami sa You Can Fly Here. You can fly here. Are you ready? Yes! Yeah. Kaso, abot pa ba? Ano ba tayo? Ilang minutes yung natitira sa atin. Na-excite ako. Nakikita ko parang na-excite na ako. Ayun yung Oo, tandem. ultrafly. So nasa loob na kami ng aming pinaplano na adventure activity for today. Kaso yung gusto namin na activity ngayon, walang available plane ngayon, wala rin yung pilot. Sa good boys yung sinasabi niyo. Oo. Ay, okay. Afternoon! Good afternoon. This is our attempt number 2 kasi yung first time natin hindi tayo nagtagumpay. So sana this time magawa natin yung isa sa mga Bucket list. Phone ringing off the hook, man. I just woke up. Turn it off. Are you ready to fly? Hello, good Hi! afternoon. Rocks po. Benjo po, Benjo. Maximum 140 lang daw combined. So dapat 70 ka. So, patay tayo dyan! At dahil 148 pounds ako, kailangan hindi lumagpas si Rox ng 160. At ang resulta, Manifest. 159 point something. Kaya pasok kami sa limit. If I die, I die. After namin pumirma ng waiver, ay nagsimula na kami ng ground training. The difference with the car, this one you can pull. So pull lang po pagka pitch you go up, yeah. Then if you push. Sa puntong ito, hindi pa namin alam kung sino sa amin na magpipiloto. Mamaya, toast coin ang magdidikta kung sino magpapalipad sa aming dalawa. This one very important. Whoever is flying, what you will hear from me now, once I've stabilized the airplane, you will hear from me, you have the controls. Right down when Wait lang, dumudugo yung ilong. This is the moment of truth. Hindi pa namin alam kung sino yung magpa-pilot. Kinakabahan ako. Parang kinakabahan to, parang ma-atras na. Nag-totos coin kami kung sino ang magko-co-pilot sa amin. Alam mo kasi, co-pilot na ako matagal na. So ikaw naman ngayon, di ba? Chance mo na to. Tails siya, sa akin, heads. Kung sino manalo, siya magiging co-pilot for the day. talo sa pakpak. So, heads ako, tails ka. Okay, game. Wait. Hindi kasi na. Game na to, ha? Wait lang. Sundan mo pag lagpak ng Sige. 3. Go.
Asan na? Turn! Oh my God! Ako! Any final words? Dasal ka. Ang aming palili pa rin. Cessna plane. Unang naimbento noong 1911 at kadalasang gamit ngayon sa pag-iensayo ng mga piloto. Pero ang aksidente para sa ganito kaliit na eroplano ay 25 beses na mas mataas kaysa sa mga pampasahero. Katunayan, habang ginagawa ko itong video ay may nag-crash sa kalapit na bayan. Ilang araw pa lang ang nakakaraan. At ang nakakabahala, ang bumagsak na eroplano ay kapareho mismo ng gagamitin naming modelo, ang Cessna 172. Ay, kung hindi ka magdadrive, edi sayang naman. Pero last minute ay nagbago ang plano. Sabi ko nga sa ultra lang ako. Sa training pa lang kasi kanina, ako na ang tinutulak niya. Parang ikaw na lang. Ikaw na lang dito. At ang mataas na heart rate ay hindi rin maganda para sa kondisyon niya. Heads ako! Plus yung original na Toscoin kanina, Wait. heads din ang tumama. Kaya ako na ang sasalang. Do this! Simula na akong kabahan dahil ibibigay na sa akin ang kontrol ng eroplano. Ito ang unang beses na humawak ako ng manibela. Wala akong ka-idea kung gaano ito kasensitibo. Inalalayan ako ni Captain Emilio para hindi ako magkamali ng pihit dito. At ngayon may pinapupuntahan sa aking direksyon para masunod ang aming flight path. Pakiramdam ko biglang bubukas yung side ko ng pintuan tuwing magbabanking ako sa kanan. Pero nagawa ko naman yung tinuturo niya. At kaunting minuto pa, pareho na kami naging komportable. Nagkapalit na nga kami ng trabaho. Siya ang cameraman at ako ang piloto. Pero maya maya may bigla sa kanya nagradyo na sa kaliwa raw ay may isa pang eroplano. Medyo tricky lang dahil hindi kagaya sa sasakyan na kaliwa lang at kanan. Sa eroplano, ang manibela na itutulak at nahihila para tumaas at bumaba. Nakakaparaning talaga na baka may mali ako magawa na maging sanhi ng aksidente. Pero ngayon, aprobado na ako ni Captain Emilio. Kinailangan pa magkaroon ng banta sa kalusugan namin bago simulan ang mga bilang sa listahan. Hindi man sapat ang pampinansyal na estado at ang kalusugan ay hindi 100%. Umaasa kami na may maganda mangyayari sa pagsugal sa mga pangarap at sa pagtaya sa aming sarili. At kahit nasa 10 minuto lang, natupad ang pangarap kong maging piloto. Pero bago kami matapos, may matinding experience pang nireserba sa amin si Captain Emil, ang Zero G or Zero Gravity. Ito ay ang free fall ng eroplano at habang nasa loob ka ay pakiramdam mo lumulutang ka sa espasyo. Ika nga, you don't need a perfect condition to start. Starting is the perfect condition.